Surface trap patuloy pa rin ang magpapaulan sa iba't ibang bahagi sa Mindanao. Kaya lang hindi naman ganoon kalakasan ang mga pagbuhos. At talalabi ng bansa, naasahan pa rin ang magdamagang maalinsangang panahon. At ang Gatdam patuloy pa rin ang pagbaba. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, April 22, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:43 na ng umaga. Expected na tuloy-tuloy pa rin ang ating alinsangan mga folks at expected pa rin ang mas mainit na panahon pa rin at hot dry pa rin ang magiging lagay ng panahon natin lalo na sa buong bahagi ng Luzon. At dahil meron pa rin surface trap sa may Mindanao, makakaasa pa rin sila dyan sa may bandang Mindanao, lalo na sa Silangan, ay asahan pa rin ninyo na makakaranas kayo ng maya-mayay magiging overcast and gloomy at mga biglaang kalat-kalat na buhos ng ulan. Well, maganda yan para hindi masyado kayo makakaramdam ng matinding init dyan. Hindi kagaya sa amin sa Luzon na magdudusa kami sa tinding init po ng heat index pa rin ngayong araw. At since wala tayong masyadong water vapor, base sa ating Doppler radar imagery, courtesy of Pag-asa, ay wala tayong inaasahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat ang forecast, base sa ating storm predictions ngayong araw, ay partially cloudy daw tayo hanggang bukas ng Miyerkules at Huwebes. May mga ilang tsansa daw ng pag-ulan. Swertihan na lamang talaga pagka pumasok ang tsansa na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang metro o iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nakataas ang thunderstorm watch sa Visayas area, well, within 1 to 2 hours, ang Negros Occidental at ilang bahagi ng Iloilo, lalo na sa Ahoy at Barotac Viejo. Sa may bandang Negros Occidental naman ang bandang Enrique B o Magalona. So, persisting daw yan, 1 to 2 hours. So, advice na lang, mag-ready na lamang just in case kung bumuhos ng malakas. Kung hindi naman, at least maganda, makontrol man lang ang tinding init dyan. Dahil alam naman natin sa may bandang Negros Occidental, ay mataas din ang kanilang heat index dyan kahit papano. Kung sakaling bumuhos ang malakas, well, dito naman sa atin sa satellite imagery, halos hindi naman ganun kalakas ang inaasahan nating buhos ng ulan, hindi kagaya sa may bandang Mindanao, especially sa may bandang Davao region. So okay lamang, pero maging alisto tayo kung sakaling sa inyong mga bayan napakalakas bigla ng buhos ng ulan. Pero expected ay hindi naman yan tatagal ng mahigit isang oras, panigurado yan. Sa ilang bahagi pa rin ng Visayas region, kasama ng Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at Biliran, expected din, naka-forecast ang localized thunderstorm sa inyo. Kabilang na ang Northern Luzon sa Ilocos Norte at Cagayan Valley ay nakataas daw ang forecast. Lalo na sa bandang northeastern part ng Luzon pa rin ha. Kaya lang dahil halos wala tayong masyadong kaulapan dyan at hot dry talaga tayo, expected ay alinsangan ang magiging problema lamang natin maghapon, kaya wag masyadong magbilad at uminom ng maraming tubig. Expected aabot pa rin sa mahigit 40 to 41 o maaaring umabot pa ng 45 degrees Celsius pataas ang magiging heat index sa inyo. Sa Mindanao naman, nakataas ang light to moderate rain showers daw at may mga pagulog at pagkidlat ay naasahan niya sa may bandang Zamboanga del Norte pa rin, Dipolog, Manukan hanggang President Manuel E. Rojas, Katipunan at Jose Dalman. Within 1 to 2 hour daw ang possible persistence niyan. So medyo ingat pa rin kung sakaling bigla ang lumakas ang buhos ng ulan para sa posibleng flash floods. Pero kung hindi naman, normal naman, maganda na rin at makontrol po ang tinding init. Kaya lang dahil sa meron pong tumatawid kasi dyan na surface trap, expected naman naka po ang magiging buhos ng ulan sa inyo dyan. So medyo wala tayong masyadong magiging problema o komento dyan. Kontrolado po yung magiging temperatura. Sa ating current conditions overcast, gloomy haze at few clouds pa rin sa amin sa Caloocan at asahan pa rin ang matinding humid at alinsangan sa amin. Sa lowest temperature na itala na kami weather station kaninang 5:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang taas ng aming hot temperature, air temperature namin. 36.2 degrees Celsius, kahapon ito nag-maximize, kahapon ng 2:06 PM, kahapon ng hapon. Well, alam na natin ang ibig sabihin yan, nasa 50.3 degrees Celsius ang inabot ng heat index sa amin sa Caloocan. So, napakataas po yan.
na naitala na naman sa amin sa Caloocan. So grabe po talaga ang aming init dito. Kung itatabi naman sa peak extremes in past 24 hours, mas nangunguna naman ang Tuguegarao sa grabe na nakaranas ng 38.5 degrees Celsius na air temperature. So grabing init. Halos pamapangalawa lang kami sa Caloocan. Pero sa taga Tuguegarao, which is tama naman ang naging forecast natin, na mararamdaman nila ng mas matinding alinsangan din sa kanila dyan sa may bandang Tuguegarao area. So ngayong araw, asahan din ang mataas pa rin na temperature at heat index. Huwag po masyadong magpa-dehydrate dahil matindi talaga ang duduluting heat stroke nito kapag ganito kainit. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary pa rin sa kanila at 18.2 degrees Celsius lowest. At sa Inulan naman ang Dipolog na may 10 mm lamang na light rain showers. Until now, wala kaming naranasang ulan sa Caloocan. So mukhang mag-iisang buwan na ay wala kaming naitalang pag-ulan man lang sa amin sa Caloocan. So, well, gaya lang last year, wala rin kaming naranasang ulan. Last year yan, ng April. Kahit isang buhos ng ulan, wala kaming naitala dito sa Caloocan. So mukhang mangyayari na naman ngayong taong ito. Samantala sa ating outside humidity, moderate po tayo 70% at bumaba ito ng 1% since last hour. Natiling mataas, hot dry tayo dahil sa mataas na hot dry atmospheric pressure na 1011 hectopascals instead dito since last hour. So hot dry pa rin talaga. Nasa moderate ang air quality namin sa Caloocan base sa ating air quality monitoring, moderate at 54 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Asahan ang mga thermal inversion yan. At kasabay ng matinding mga biyahe ngayon at mga bumabalik na po yung iba mula sa mga kanilang mga probinsya ngayong araw. Expected ang pagtaas po ng air quality sa mga cities natin na mga dito sa atin, lalo na sa Metro Manila at ilang karatig metro. Sa high tide and low tide status, yung sea level natin ay nasa low tide po tayo ngayon. So at least 5 hour mahigit pa o mamayang alas 4 ng hapon expected magmaha-high tide po yan o tataas yung sea level. So magiging maalon pa rin ba yung paligid? Well, kung titingnan natin, una, yung sea level aabot down ng 1 meter, mamayang hapon po yan, alas 4. So yung mga mangingisda ngayon ay mukhang okay naman, lalayo-layo muna kayo sa Pangpang dahil medyo mababaw-babaw po yung sea level dyan. Pero pagsapit po ng bandang alas 3, medyo malalim na po yung karagatan sa Pangpang, so okay po sa mga mangingisda. Well, kung titingnan naman natin kung matindi ang alon o yung pinaka ocean swelling natin, kung mataas ba. Tingnan natin sa ating tropical cyclone assessment monitoring ay napakakalmado naman ang karagatan natin. So yung ingatan lang natin yung ating Estelis na dala nito na gale force winds, lalo na sa silangang baybay ng ating bansa. Ayan, yung gale force winds ng dala ng Estelis. Yan lamang yung magiging problema. Pero yung alon, mukhang kalmado naman ang buong karagatan sa buong bansa. So since pinag-usapan natin yung heat index ulit, i-forecast natin kung gaano magiging kataas o kainit ang ating heat index ngayon. Hindi pa latest yung aking heat index sa Caloocan. So diretso muna tayo sa forecast namin sa Caloocan. As of 10 o'clock AM, inasa namin 41 degrees Celsius ang magiging heat index namin as of 10 o'clock AM. Pero magde-danger yan starting mayang 11 o'clock. So maya-mayang konti, 43 degrees Celsius na po ang aming inaasahang heat index. Base sa forecast, magma-maximum ito ng hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 3. Danger level of 46 degrees Celsius. So mainit o matindi pa rin ang aming magiging alinsangan. Pero kung mapapansin niyo sa 7-day forecast ay unti-unti humihina yung heat index sa amin sa Caloocan. So mukhang bumababa yung humihina unti-unti yung heat index. So habang unti-unting nagpapalit na po yung month from April to May, unti-unti na ring nababawasan ng bahagya yung matinding alinsangan sa amin sa Caloocan. Mula April 26, mataas pa rin siya, 43 degrees Celsius, pero as time goes by, bumababa ito from 42 degrees hanggang sa umabot na lang ng 36 degrees o 36.9 degrees Celsius pagsapit ng April 29 base dito sa forecast. So mapapansin niyo, pahina na ng pahina, ibig sabihin malapit na pong nagpapalit ang ating klima or malapit nang pumasok sa transitioning na naman. Pero hindi ibig sabihin yung ating temperatura mababa na, mainit pa rin yan dahil papasok pa lamang po ang month of May.
Ang magiging kaibahan lamang nito, madadalas lamang ang mga pag-ulan na sa amin sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. Kaya medyo bumababa yung heat index. Ibig sabihin, yung humidity, kung titingnan natin, unti-unti namang mas tumataas yung humidity. So probably may mararanasan kaming pag-ulan, either nitong huling 3 araw bago mag May or unang linggo ng May po yan. Baka makaranas na kami ng matinding ulan. Ayun, magna 95-96% yung aming outside humidity sa Caloocan. Ito yung forecast ibig sabihin, tumataas yung water concentration sa amin sa Caloocan habang bumababa naman ang heat index. So mukhang uulanin kami nitong katapusan. Tingnan lang naman po natin. So kitang-kita po, may forecast na po na mukhang uulanin na kami sa Caloocan. Either hindi man nitong month of April, baka sa unang linggo ng May yan. Pero kasalukuyan ay hanggat hindi pa, ay tuloy-tuloy pa rin magiging heat danger ang aming heat index, mga folks. Sa ating mga kababayan naman sa iba't ibang bahagi ng bansa, unahin natin ang Ilocos Norte sa may bandang Lawag, kung ilan ang magiging expected heat index sa kanila. Kasalukuyan 41 degrees Celsius po ang heat index ninyo dyan sa Ilocos Norte. Yan, Ilocos region po yan. So extreme caution naman siya, hindi naman aabot ng danger, pero maximum ninyo hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 12. O ngayong alas 12 po ng tanghali, ayan kitang-kita po yan. So yan po yung pinaka-highest peak ninyo sa Ilocos Norte. Mainit pa rin yan. Sa may bandang Tugigaraw naman, ang expected forecast sa inyo 43 degrees Celsius. So danger po. Highest peak ninyo dyan aabot ng hanggang 46 degrees Celsius. Starting po yan ngayong 12 ng tanghali. Magtutuloy-tuloy daw ang 46 degrees Celsius ninyo dyan hanggang alas 4 ng hapon. So grabe init sa inyo dyan sa Tugigaraw. So wag po masyadong magbibilad at iwasan po ang ma-dehydrate dahil grabe ang magiging init ninyo sa inyo dyan sa may bandang Cagayan Valley, sa may bandang Tugigaraw pa rin. Sa bandang Santiago naman, Isabela, expected yan ay nasa 41 degrees Celsius ang expected ninyo na heat index. Maximum hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon na magiging 46 degrees Celsius daw ang expected forecast ng heat index ninyo dyan sa may bandang Isabela sa Santiago. So mainit pa rin talaga. Sa may bandang Dagupan naman, expected forecast ngayong oras na ito ay nasa 45 degrees Celsius. Grabe, init agad sa inyo At aabot pa yan ng hanggang 48 degrees Celsius. Grabe init sa inyo dyan sa may bandang Pangasinan 48 degrees Celsius po ang magma-maximum sa inyo dyan mamayang alauna hanggang alas 2 po ng hapon. So huwag masyadong mabibilad. Expected po na mataas ang pagbilis ng inyong dehydration. Uminom po ng maraming tubig para maiwasan po ang heat stroke. Dahil grabe po ang init sa inyo dyan sa may bandang Calasiao, Pangasinan, Ilocos region pa rin siya. So hanggang maghapon po yan, bandang mga alas 4, alas 5 na manatiling nasa danger level ang inyong heat index. Grabe init sa inyo So mag-ingat po mga folks. Sa Tarlac naman o Central Luzon, kasalukuyang expected forecast 43 degrees Celsius at magde-danger ito o magma-maximum sa 46 degrees Celsius starting mamayang alauna po yan ng hapon. Ayun 46 degrees Celsius po. Tatagal yan hanggang alas 3 ng hapon daw na magme-maintain sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas ninyong heat index dyan mga folks, dyan po sa Tarlac, Central Luzon po. Grabe pa rin ang init. So halos buong extreme Northern Luzon hanggang Metro Manila magiging mainit pa rin ang inyong heat index kasama ng Metro Manila. Expected dyan. Sa may bandang Batangas naman ay ang forecast sa inyo 43 degrees Celsius. Expected danger sa inyo aabot daw hanggang 46 degrees Celsius. Starting po yan ng mamayang tanghali 12 o'clock PM na hanggang alas 2 ng hapon na nasa 46 degrees Celsius ang inyong magiging heat index. Grabe rin po init sa inyo sa may Batangas. So huwag masyadong magbibilad. Expected po ang mabilis din na dehydration. Sa may bandang Occidental Mindoro naman, sa may San Jose ay kasalukuyang 42 degrees Celsius ang expected forecast ninyo dyan. Pero magde-danger ito na hanggang 44 degrees Celsius ngayong tanghali ng 12 o'clock PM. So medyo mataas pa rin, matindi pa rin ang alinsangan. Pero at least hindi man lang grabe, hindi kagaya sa amin sa Luzon. Sa bahagi naman ng Visayas, sa Cebu area, sa gustong malaman, yan, sa may Cebu City mismo,
Makikita natin ang expected forecast 40 degrees Celsius. So extreme quotient po ito hanggang alas 12 ng tanghali na nasa extreme quotient 42 degrees Celsius po ang pinaka highest peak heat index sa inyo dyan. So mataas pa rin po at wag din masyadong magbibilad dahil grabe rin ang init sa inyo. Sa Mindanao naman, sa may Davao City, silipin natin. Yan, sa may poblasyon Davao City daw, kasalukuyan 35 degrees Celsius ang inyong heat index. So medyo kaya-kaya po. Hindi naman grabe ang extreme quotient, pero pasok pa rin sa extreme quotient na 35 to 37 degrees Celsius. Aabot pa yan ng hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 3 po mamayang hapon. So extreme quotient pa rin. Ingat po at wag pa rin masyadong magbibilad kahit na nasa 40 degrees Celsius lang ang pinaka-maximum peak. Matindi pa rin ang init niyan, kaya uminom na maraming tubig at iwasan pa rin ang magbibilad mamayang hapon. Sa may bandang Zamboanga City naman, expected forecast sa inyo dyan, 38 degrees Celsius, extreme quotient, at mukhang wala namang aabot ng 40 degrees Celsius. Pero highest ninyo, aabot ng 39 degrees Celsius, ngayong alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mga folks. So, mainit pa rin, maalinsangan pa rin, medyo suswetin lang kayo kung medyo uulanin kayo dyan sa may bandang Zamboanga dahil nga po sa surface trap na dumadaan. So, at least makokontrol kahit papano. Kaya lang, extreme quotient pa rin kayo dyan, kahit papano, wag pa rin tayong magpapasakali na magbibilad dahil matindi pa rin ang magiging alinsangan yan maghapon. So, anyway, lahat ng bahagi ng bansa natin, hindi kagaya nga lang sa parte ng Luzon na mas matindi pa rin ang magiging init at alinsangan sa amin. Pero pagdating ng bandang katimugan naman sa at least medyo bumababa o medyo mabababa ang heat index sa inyo dyan. So sa bahagi po ng Luzon na binanggit natin kanina, grabe, umaabot pa ng halos sa 48 to 49 degrees Celsius pa yung heat index sa Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa bahagi ng Metro Manila dahil asahan pa rin ang matinding alinsangan. Samantala sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:11 PM. At ang ating waning crescent na po, 38% illuminated na lamang na liwanag ng buwan. So palubog pa lamang ito at 23 degrees altitude. So makikita pa natin yung buwan dyan kung medyo dim yung liwanag sa inyo dyan sa may bandang west zones. Kaya magmumurize pa po ito bukas pa po ng madaling araw, 1:57 AM. At kinabukasan na ng tanghali ng 12:49 PM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook ngayong Tuesday and Wednesday, nasaan pa rin na partly cloudy maghapon natin. Walang tsansa ng pag-ulan, maaring isolated ito ngayong Martes. Pero bukas may maliit na tsansa ng pag-ulan, isolated din daw. Pero klaro ang ating maghapon base dito pagdating ng Miyerkules. So patuloy pa rin na magiging malinsangan tayo. Highest and lowest temperature expected, 36 degrees Celsius daw ang expected forecast ngayong araw hanggang bukas po ng Miyerkules. And lowest temperature expected naman natin, 27 to 28 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-convective storm. Well, although ginagamit natin ito para sa mga tropical cyclone development. At since wala naman, pwede pa rin natin gamitin ito kung saan may mga mas mauulap na yung papurin. Gaya na lamang sa parte ng Mindanao, kitang-kita po yung pagtawid ng surface trap na ito. Kay Pag-asa, ITZZ na po tinatawag yan ni Pag-asa o Intertropical Convergence Zone. Pero dahil wala namang masyadong shallow convectivity o anumang yung pinaka-vorticity, wala tayong nakikitang vorticity, may tuturing lamang natin ito na surface trap lamang or near equatorial trap lamang na magdudulot ng mga kalat-kalat at ng mga pagkulog at pagkidlat. Especially sa may bandang eastern part ng Mindanao, kasama na ilang bahagi ng Caraga, Surigao del Sur, hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley at ilang bahagi ng Davao Region, especially Davao de Oro at Davao Oriental. So ingat po kung sakali magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan at ilang mga localized thunderstorms. Kabilang na dyan sa may bandang Surigao del Norte na may mga pag-ulan din na mararanasan na may pagkulog at pagkidlat kasama na ang Dinagat Island at Siargao Island. Pero kung i-normalize natin by heavy rain potential or sandwich mode, makikita natin ay yung mga kalat-kalat na pag-ulan na inaasahan, especially dyan pa rin sa bahagi pa rin ng Davao Region. Pero mga ilan lamang na kaulapan at asahan ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, especially sa may bandang Davao del Norte, ilang bahagi ng Davao del Sur. Sa Sorsogon din naman, bagamat katamtaman, overcast and gloomy, pero asahan ng mga ilang partly cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa ilang bahagi ng sakop ng Lanao del Sur, ng Bukidnon,
at ilang bahagi ng Northern Mindanao, bagamat mga ilang partly cloudy lamang ang mas iiral. So in the rest ng Zamboanga Peninsula, bagamat partly cloudy tayo dyan, asahan din ang mga ilang kalat-kat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, especially dyan sa bahagi pa rin ng Zamboanga del Norte. And the rest, magiging maulap din kayo dyan, kasama na sa City of Zamboanga at Basilan at Sulu, dahil na rin sa epekto pa rin ng surface trap po dyan, na tinawag naman na intertropical convergence ni Pag-asa, kahit hindi naman natin nakakitaan na may vorticity sa area na ito. O surface trap lamang, dala lamang yan ng Stellis, kaya nagkakaroon ng concentrated water vapor dyan. So hindi ko masabi na ITZZ ito, dahil ang ITZZ nandito pa rin sa may Indonesian Peninsula, ay ito po yung pinaka-line niya, kaya yung mga patataas na tropical wave ay nabubuo dito pa rin sa may bandang Katimugan, umaabot sa may bandang area ng Australia. Mayroon nga pong tropical storm dyan. Tropical storm na ata yung binabantayan dyan. So yung ITZZ kasi actually ay nandito pa rin sa may bandang Indonesian Peninsula. May mga ibang trough lamang na medyo nag-west-northwest, kaya yung equatorial trough dito lumalapit sa may bandang Mindanao na nagbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So ganun po yung aking analysis dyan. Sa may bandang Visayas naman, magiging maulap din, pero katamtaman na lagyan ng panahon na mainit at mainsangan din ang panahon. So hindi natin masyado isa-isahin yan, dahil ganun din ang halos mararamdaman nila maghapon, kabilang na ang buong bahagi ng Negros Region, Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar. Magkaroon man ng mga mahihinang pag-ulan, isolated lamang ito at maaring sandalian lamang. Pero sa may bandang Palawan, magiging maulan sa may dulo ng Bataras at Balabac, dulot ng pagtawid ng surface trap dito sa may bandang Brooks Point, bandang Batarasa. So expected na moderate to heavy rain showers po na tumatawid dyan. Pero the rest ng Puerto Princesa hanggang Cuyo or kasama na ang area na ito ng Taytay El Nido, maaraw at maalinsangan din sa inyo dyan. So moderate and fairly weather tayo dyan, kabilang na buong bahagi ng South Luzon. Lalo na sa may bandang Mindoro, expected din ang mataas na heat index din nyo dyan, and the rest ng Bicol region mula Sorsogon hanggang Camarines Sur. And the rest ng South Luzon, kabilang na ang Quezon Province, Calabarzon area, Metro Manila, Central Luzon, and the rest ng extreme North Luzon, nabanggit na natin kanina, asahan ang hanggang sa mahigit 44 degrees Celsius heat index ninyo dyan. Lalo na sa binanggit natin sa area ng Ilocos Norte, Isabela, Tugigaraw, hanggang dyan sa may bandang Pangasinan at Tarlac area. And the rest, kasama na ang Metro Manila, expected na maghapon na napakamainit at napaka-hot dry po ang ating panahon po. So wala tayong masyadong komento sa magiging tsansa ng pag-ulan. Dahil magkaroon man, swerte-swertehan na lang po ang mga localized thunderstorms dyan, lalo na sa hapon po. So depende kung medyo tumaas ang ating humidity na bumababa ang ating air temperature. Pero kung mataas ang ating air temperature at mataas ang ating outside humidity, malabo basta-basta ito bumubuhos bilang mga isolated rain showers. So swertihan na lang talaga at case to case na lamang. Pero ang malinaw lamang ay tuloy-tuloy ang magiging malinsangan natin. Bunsod po lang tuloy-tuloy na easterlies, lalo na sa bahagi pa rin ng Luzon area. At since wala pa rin tayo naasahan na anumang sama ng panahon, well, mula rito sa ating West Pacific Basin, negative po tayo sa anumang monitoring at stalis pa rin ang ating inaasahan hanggang sa katapusan po ng April base sa ating Global Spectral Model. So wala pa rin tayong inaasahan na mamamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dito sa forecast, may mga shallow circulation pero sa may bandang Indonesian Peninsula ito. Kaya may mga ilang surface trap dito o near equatorial trap na medyo tumatawid dito sa may bandang Mindanao na nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, na tinatawag naman ni Pag-asa bilang Intertropical Convergence Zone. Kitang-kita naman po kung nasaan ang area ng ITZZ, ayan o, kung saan nagkakaroon ng vortex. Ayan o, diyan o, sa area na yan. Yan. Ito, nandiing bahagi rito, extension trough lamang o equatorial trough, kaya surface trough lamang ang matatawag ko dyan. Anyway, sa buong bahagi pa rin naman, tuloy-tuloy pa rin tayo na makakaranas na malinsangan panahon, dulot pa rin ng ating easterlies, ayan, yung hangin na dala na yan, asahan pa rin ang malinsangan panahon natin hanggang tuloy-tuloy ng April 26 to 29, 2025 base dito sa ating Global Spectral Model. Sa mean sea level pressure natin natiling nasa around 1012 to 1014 hectopascals, lalo na sa hilagang bahagi ng ating bansa. Well, asahan natin ang tuloy-tuloy na hot dry pa rin ang ating panahon. Wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave, bumababang atmospheric pressure na kahit man lang 1005 hectopascals base dito sa ating Global Spectral Model. Extended niya hanggang April 27 to 28.
So hanggang April 27 to 28, negative talaga tayo o negative po tayo sa anumang tropical wave. So wala tayong maging sa mean winds, wala tayong mamamataan dyan. Sa mga computer models, ganun din, klaro rin ang ating paligid. So tuloy-tuloy lamang tayo na magkakaroon ng alinsangan sa bansa hanggang katapusan na nga po ng Abril. Maliban na lamang sa may mga ilang systematic na surface trap dito sa may bandang Mindanao na mas makakaramdam sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Hindi kagaya sa atin sa Hilaga ay tuloy-tuloy na magiging malinsangan at tuyo ang ating panahon. So again, ingat po sa mataas na drought natin sa Luzon ha, lalo na sa kalurang bahagi. Expected pa rin ang mataas natin na tsansa ng CBI o Chandelier Burning Index po. Mabilis ang pagkalat ng apoy yan, lalo na sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kamustahin muna natin yung lagay ng ating dam. Bagamat normal naman sa tatlong dam mula Angat, Ipu at Lamesa Dam, kaya pa naman po, pero medyo mas nakukonsumo itong si Angat Dam. Base rito ay sa araw ngayon ay nasa 205.55 meters na po ang level ng kanyang dam water levels ni Angat Dam. Hindi kagaya kahapon na sa 205.85 meters po. Yan o, ang laki po ng nakakain sa kanya, although hindi man umaabot ng tigwa 1 meter mahigit ang nababaw sa kanya, pero mapapansin ninyo since day 1 ng April 1, tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok ng kanyang water reservoir. So medyo konting tipid po ng paggamit sa tubig. Pero ang good news po mukhang malalagpasan natin ng April na hindi tayo nagkaroon ng water crisis at nakontrol po yung pagsaid ng ating mga dams. Malamang epekto siguro na sabay-sabay po kasi nagtaasan ng mga singil gaya na lamang ng nawasa at kuryente. Nagtaas-taas kasi ng sunod-sunod yung ating mga services. Kaya siguro nagkaroon ng pagtitipid at hindi masyado na bugbog ng pagkonsumo sa ating mga nawasa. However, itong si Angat Dam lamang ang nakikitaan natin na medyo mas nakukonsumo. Hindi kagaya ni Lamesa Dam, normal naman, Magat, normal din, at lalo na kay San Roque, so normal din. Bukod tanging kay Angat Dam lang talaga ang bumubulusok ang kanyang reserve. And the rest, normal naman at natiling negative itong si Ambuklaw at Pantabangan. Hindi natin alam kung anong nangyari dyan, or under maintenance ba yan or offline. Kasi since last year, lagi na lamang nasa water critical level yan si Ambuklaw Dam. So wala tayong idea mga folks. Pero ang malinaw ay sapat ang ating supply ng tubig pa rin kahit papano at hindi nag-negative. Lalo na kay Lamesa, Ipu Dam at Angat Dam. Samantala sa ulat ng Dol, well, medyo may mahinang o moderate na pagyanig. Kaninang alauna ng madaling araw, mga 1:47 AM po ito. So silipin natin sa pinaka-short period mula sa data feed ni PBox. Malamang 1:46 AM ito naranasan sa Burgos o northwest ng Burgos, Ilocos Norte. Magnitude 4.5 po ito na may lalim na 22 km depth. So na-detect yan ng aking seismometer kaninang madaling araw at ito yan sa may bandang Ilocos Norte po. So 1:46 AM po ito naganap base dito sa data feed ni PBox. So kasunod na magnitude 4.2 naman sa may bandang southeast ng Borbon, Cebu. May lalim lamang na 3 km depth. Naganap ito kaninang 2:50 AM po ng madaling araw. So halos sa may bandang Cebu area po ito. At pangatlo ang southeast ng Talacogon, Agusan del Sur na may magnitude 4.2 po ito na 60 km naman ang epicentral depth. Naganap ito kaninang madaling araw at 4:05 AM po ng madaling araw. So ingat po na medyo nagkakarinig-rinig po ang iba't ibang bahagi ng ating bansa mula Luzon, Visayas at bahagi rin ng Mindanao area sa Agusan del Sur nga po. So after nyan, after ng tatlong magnitude 4.0 na naitala natin, medyo may mga marami-rami na ring mga mahihinang pagyayinig. So mukhang dumadami ang ating mga magnitude 4 plus Kung titingnan natin yung historical earthquake data natin for the month of April, kung aabot na ba sa 700 total earthquakes. Yan, silipin natin yung month of April. O again sa area po ng Palimbang sakop ng Sultan Kudarat, marami pa rin ang mga aftershocks na nagaganap dyan. So medyo alisto po tayo dyan sa mga kababayan natin sa Sultan Kudarat at Sarangani area na tuloy-tuloy po nakakaranas ng mga pag-inig. However, nasa total of 662 earthquakes na po tayo
634 dito is magnitude 2.0 pataas, 22 na po sa magnitude 4.0 pataas, at 6 sa ating magnitude 5.0 pataas. Mukhang kukonti pa rin yung ating total earthquakes. Mukhang matatapos ang month of April na hindi aabot sa 1,000 ang magiging total earthquake count natin. Hindi kagaya last March. Well, tingnan pa rin natin, baka mabigla tayo na magkaroon ng biglaang maraming sunod-sunod na pagyanig. So, wag po tayong pakampante. Lalo na dyan sa may bahagi ng Sultan Kudarat na may mga aftershocks pa rin tayong nararanasan dyan. At sa may bandang Luzon nga po sa may Ilocos Norte na nagkaroon na po ng mga ilang mahihinang pagyanig. However, nanatili pa rin pinakamarami ang bandang Visayas at Mindanao na more than 588 na po ang total earthquakes. Hindi kagaya sa may bandang Luzon, nasa around 64 lamang, 59 at 49 lamang ang total earthquakes natin. So, pagbabasin natin ang total cluster earthquakes sa bansa ay makikita natin ay around 121 lamang ang total earthquake plus 64 po. So, mas konti pa rin sa may bahagi pa rin ng South Luzon at North Luzon. Hindi kagaya ng Mindanao na mahigit sa 600 ang total earthquake. So, mag-ingat pa rin po tayo mga folks kahit nakokonti at maging alisto anytime. Sa mga nagtatanong kung may kaugnayan ba ang tindi ng ating alinsangan sa mga pagyanig, well, hindi po dahil ang ilalim naman ng ating lupa ay mas mainit po yan. Kung approximate na temperatura natin sa ilalim ng lupa, more than 5,000 degrees Celsius po yan. So, mas mainit pa nga po ang ilalim niyan kumpara sa ating sa surface. So, wala pong kaugnayan yan sa ating pagtaas ng temperatura sa mga nagiging mga pagyanig sa iba't ibang panig ng bansa natin. So, wala pong kaugnayan yan at walang ebidensya na may connection po yan. Kung may nagtatanong naman kung may kaugnayan ng mga bulkan, depende po yan sa mga pagyanig na nagaganap sa paligid ng bulkan. Typically, gaya na lamang sa may bandang Batangas, especially sa may bandang Lubang, paligid ng Lubang o Calatagan, Batangas, most especially tectonic plate naman o tectonic ang nagiging pagyanig dyan. Hindi masyado ang volcanic earthquakes po. So, yun lamang po yung pinaka-clarification natin sa mga nagtatanong na mga kababayan natin. So, sa mga nagkakalat po na mayroon daw magkakaroon ng parang the big one daw sa April 27. Huwag nyo pong paniwalaan yan. Fake news po yan dahil hindi po napepredict ang earthquake po. Again, araw-araw, more than 500 earthquakes po ang naitala natin sa buong mundo po yan. So, araw-araw po talaga may mga pagyayanig. Hindi nga lang natin alam eksakto kung gaano yan kalakas at kung saang eksaktong lugar yan tatama. Pero malinaw lamang, araw-araw po mayroon pong mga pagyayanig na nagaganap sa buong mundo. Hindi po pwedeng wala o zero earthquakes po yan kada araw po. Yun ang maliwanag po dyan. Pero yung magde-declare siya na kunyari April 27 daw, mayroong mga big one daw o mas malakas na earthquake na magaganap sa bansa, fake news po yan, masyado pong fear-mongering at napaka-misleading po yung mga ipinapakalat na yan sa mga iba't ibang mga social media, ha? So, wag pong basta-bastang maniniwala. Ang gagawin lamang natin, lagi po tayong maghahanda at maging alisto sa anumang kalamidad na darating. Mapalindol man yan o mapabagyo, lagi tayong maging preparado po. Hindi lamang sa mga nagiging pagyanig po. Dahil lalo na ang earthquakes, hindi po talaga yan naprepredict. Hindi natin nalalaman kung kailan dumarating talaga yan. Mabubulaga na lamang po tayo. So, ang magagawa lamang natin, at least, magiging handa lagi tayo sa anumang mangyayari, lalo na sa earthquake. So, yung mga nagtatanong palagi, mangyayari ba yung the big one? Well, lagi nating pinapaliwanag pa ulit-ulit yan. Anytime po, pwede po magawa yan. Dahil yung huling record nga raw, 16th century, yung gumalaw daw yung ating Marikina fault line na yan. Yung West Valley fault na yan, gumalaw daw po yan mga folks. So, hindi natin inaalis sa mga potential na bigla uling gagalaw yan. Ang mga range kasi ng mga scientists yan, every 400 years daw nagkakaroon ng mga malalakas na pagyanig. Bagamat may mga forecast na ganun, yung mga approximate year, pero hindi pa rin natin kaya talaga i-predict ang eksakto. So, maging handa pa rin tayo mga folks sa anumang mangyari. At ilang beses na nga pong pinapaliwanag ni P-Box na kapag gumalaw daw yung ating yung West Valley Fault na yan, ay sinasabi nila umaabot daw na more than 50,000 daw ang masasawi. Well, totoo man yan o hindi, since galing na rin kay P-Box yung mga ganyang statement, ano man mangyari ay maging preparado po tayo dahil hindi talaga natin kontrolado ang galaw ng ating kalikasan. At kung darating talaga yung araw na yan na magkakaroon tayo ng the big one, at least meron tayong aware tayo sa mangyayari kung sakaling gumalaw
o bigla yumanig yung West Valley Fault natin na yan. So, yun lamang ang ating masishare o mai-analyze sa mga nagtatanong palagi. Ha? Pero hindi natin kayang i-predict yan na mga may kumakalat na naman daw, April 27 daw, magkakaroon daw ng mas malalakas na mga paginig. Hindi naman natin totally sinasabing wala, pero hindi lang talaga natin alam kung saan eksaktong lugar yan. Baka nga mangyari magkaroon ng malakas na paginig. Baka hindi yan sa Pilipinas, baka sa ibang bansa naman magkaroon yan. So, hindi talaga natin masabi o hindi natin pwedeng i-predict yan, mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast. Yes. Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, April 22, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong tanghali. Magtatanghaling tapat na po sa atin at expected lamang natin tuloy-tuloy ating mataas na alinsangan at heat index dulot pa rin ng matinding isdal list. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.